kahapon daw sinito. Pero sabi ng lawyer, ano po ito? Yes ma'am, linawin lamang po natin yung report po na nahawakan po ng ating Chief PNP is kahapon lamang po. But yung actual turnover po ng barel ay nangyari po nung May 2 po around 4:45 PM po at isinuko po yan ni Mr. Marlon Acobo. Siya po yung executive pastor po at authorized representative po ni Apollo Kibuloy at isinuko po niya yan pagkatapos po siyang servant po nung notice ng revocation po, kopya ng notice ng revocation po na inisyo po at pinirmahan po ng ating Chief PNP. So pinakita po na doon, isinuko po niya ay 4 po na pistol, kasama na po doon yung nag-expire ang lisensya nung March 2024 at isang rifle po na 5.56 caliber po. At nagpakita rin po at nagpresent din po ng dokumento si Mr. Acobo showing at doon po sa mga dokumentong pinakita niya na yung remaining 14 po ay naibenta na po nung 2023 po, December 30, 2023. So ang out of the 14 po ay 6 po diyan ay naibenta dito po kay Mr. Crescente Canada. Kung matatandaan niyo po ay may isa po doon sa co-accused niya na pareho po ang pangalan na Crescente Canada. So ngayon po ay tinitingnan po natin kung ito po bang Crescente Canada na pinagbilhan po nitong mga barel o na-transfer po itong 6 na barel is the same person as that of the subject of the warrant of arrest. So yun po yung tinitingnan po natin. So kung siya rin po yun ay definitely po ay ang ating pong FEO ay magsasagawa po uli at magko-convene at magdi-deliberate dahil kung kasama po siya doon sa warrant of arrest, kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-i-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTAP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang barel na nung i-check po ay meron po pong nakalista sa kanya after po itong ibinigay sa ating information po ni Mr. Acobo po. So maliban po kay Mr. Acobo ay 3 rin po ay na ibenta sa kanyang relative at 8 po ay naibenta din po sa isang di umano'y relative din po ni Mr. Crescente. Nasabi po natin na relative din po because they share the same last name po. So yung verification po natin kung ano po ang kaugnayan o yung degree of relation po nitong dalawa pa pong pinagsalinan nitong mga baril po. Ma'am, sorry to be clear. Yun po 14 po, we're accounting 14 po. So yung 6 po dyan ay na-transfer po kay Mr. Crescente Canada. 3 po ay sa isang female individual na may Canada din po yung kanyang last name. At 5 po ay nasa isang male individual na who also shares the same last name na Canada din po. So sa ngayon po ay tinitingnan po natin ma'am kung ano po ang connection po nitong dalawa pa na may pangalan ng apelidong Canada kay Mr. Crescente. But like I said earlier, we have to find out kung ito po bang pinagsalinan nung 6 na mga baril po ay siya rin po yung subject ng warrant of arrest po. Si Crescente po, Crescente Canada po. Opo. Ang problema po ma'am ay doon po sa inisyo po na warrant of arrest ay wala pong middle name. So yun po ngayon yung ating chine-check po kasi po aalamin po natin kung ito pong pinagsalinan nga na meron pong middle name na based doon sa record ay siya rin din po yung subject po ng warrant of arrest. Si Sir Crescente, ma'am, Colonel, ay co-accused saan? Doon po sa kasong isinampa po laban po kay Pastor Kibuloy, kung matatandaan nyo, maliban po kay Pastor Kibuloy ay meron pa pong 6 siya kasama po doon sa kaso po na child abuse and other sexual abuse plus po yung qualified human trafficking. Okay, same ka. Opo. Sa dalawang kaso. Sa dalawang kaso. Yes po, kasama po. Yung Crescente po, yung Crescente. Yung Crescente Canada po, kaya we are now in the process po of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po nung 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. How about yung manhunt operation?
Yung manhunt operation po natin ay no less than ang ating Chief PNP ang nag-assure po sa atin na tuloy-tuloy po ito. May mga magaganda po tayong efforts na at I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Yung mga binavalidate na information na yun, Colonel, sabi mo magandang development yun. Walang ganito ng mga past several weeks nung simula nung ilabas yung warrant of arrest. This is something new. Well, suffice to say, sir, na we are receiving different information as to the possible location of not only Pastor Kibuloy but the other accused. But again, I'm not at liberty to reveal where are this exact location. But there are good leads that are being pursued by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Ma'am, ibig sabihin, dahil nga yung ibang baril ay wala pa namang revocation, hindi naman yun subject pa na i-surrender sa inyo. Well, ang nangyari po dyan, ma'am, ay bago po natin ma-revoke yung LTAP at saka firearms registration ng 19 na mga barel na nakarehisto po sa pangalan po ni Pastor Kibuloy ay na-transfer na po niyan. So nagkaroon po ng valid transfer, at least on its face ay na-transfer po yon. However, if we will determine and ascertain and we have proof na itong si Crescente nga ay isa doon sa mga subject po ng warrant of arrest, definitely yung provision po na in-apply po natin kay Kibuloy at saka kay Miss Canada pertaining to declaration po ng legal disability, then this will also apply against kay Mr. Crescente dahil na-issuehan din po siya ng warrant of arrest for a case na ang penalty po is more than 2 years. Pero ngayon, ma'am, wala pa naman revocation na nilalabas na. Wala pa po, ma'am, dahil kausap ko po, ma'am, ang FEO. They have to determine first in coordination with the operating unit, investigating unit, to ascertain whether this Crescente Canada na pinag-transferan and the subject of the warrant is one and the same person po. So wala na tayong hinahabol para naman din ako nabaril kay Pastor. As of now, ma'am, ay yung 5 po ang na-turn over na, yung 14 it appears based on record at sa mga dokumentong isinumita po ni Mr. Ocobo, it appears po na yung 14 was already transferred even prior to the revocation of LTAP and FRs po. Colonel, yung 14 firearms na ito, are we talking about mga pistol na lang? Yes po, it's all pistol po. Ilo ko naman kasi na may dalawang active PNP generals from Mindanao po. Nasagot Well, nasagot na po natin ito, narinig po natin yung mismong pananalita po ng ating Chief PNP, ng ating SILG, disproving itong mga claim ng destabilization plot. At sa latest po na pronouncement po ni dating Senador Trillanes, siguro we could suggest to him if he has enough evidence at meron po siyang mga holdings that would prove the possible link nga po nitong sinasabi po niyang dalawang active officials. I think it would be in his best interest and interest na rin po ng PNP na malaman kung may mga holdings po siya, ay maaari naman po niyang makausap yung ating Chief PNP to share whatever information he has. But on the part of the PNP, kausap po natin yung Chief PNP kanina during the sideline of the PNP Command Conference, ay wala po tayong nare-receive na ganitong information. No active PNP officials, whether it is a commission officer or non-commission officer, involved in any destabilization plot. Sabi ko nga po, at no less than our Chief PNP ang nagsabi na mataas po ang moral ng ating mga pulis dahil po sa mga programang ating ipinatutupad ngayon na wala pong nababawas na anumang benefit sa kanila. In fact, dadagdagan pa nga po ito dahil nga po kanina, yan din po yung naging contention ng command conference. Inalam po ng ating mga ating Chief PNP through the reports po ng ating mga directorates. Ano-ano pa po yung mga programa nga po pwede pa po nating ma-improve in terms of training, in terms of police intervention para mas lalo pong ma-improve yung performance po ng ating mga field commanders. And one of the issues na tackle po kanina is yung patuloy po tayo magda-download ng mga personnel po natin sa mga police stations para po madagdagan yung mga personnel po natin nagkakandak po ng mga patrol duties po. Dahil sa ngayon po,
ang tinitignan po natin ay maaari pong manggaling po doon sa mga maneuver forces natin, yung panggagalingan ng mga additional personnel, including yung mga regional mobile battalion po. So magda-download po tayo dyan. Ang instruction po ng ating Chief PNP, pag-aralan po kung ang isang area po ay considered ng insurgency free, and then there's no reason for the police maneuvers to be retained in those particular areas. So itong mga areas po na ito na mayroon na pong declaration ng insurgency free, ay babawasan na po yung mga nasa maneuver forces at ida-download po yan sa mga station natin para ma-augment po yung insufficient number of PNP personnel natin na rendering patrol duties po. Ma'am, hindi nabanggit ba si Chief kanina sa komando regarding that plan or... Wala po. Hindi po napag-usapan yan whatsoever po, because the Chief PNP is confident that there's no truth to the rumors na meron pong nabumuong destabilization plot at may mga involved po na PNP personnel po. Hindi po, wala pong napag-usapan regarding that. Kung sa akin lang, ma'am, yung nabanggit kasi si Senator Ontiveros Capo, yung Pogo Hub daw sa Bantarlac na sabi niya baka raw involved sa hacking ng government websites and spying. Sa side ng PNP, so far may nakita na tayo. These are some of again, with due respect to our legislators, they probably have in their possession some information, and like what we said earlier kay dating Senador Trillanes, if they have any information, then we will gladly hear them and share those information na may hawak po sila. On the part of the PNP, kung totoong itong ni-raid po na Pogo Hub dyan po sa Bamban ay involved po sa hacking or any spy or espionage activity po, then we will gladly coordinate po sa offices po ni na Senator Hontiveros to get additional information. But on the part of the PNP, yung ating PNP ACG is closely coordinating with the DICT and other law enforcement agencies to verify this information shared by the Honorable Senator po. But as of now, ma'am, wala naman No credible threat so far ang namomonitor po ng ating PNP, but nonetheless, hindi tayo nagkukumpiyansa because this concerns national security. At pag when we speak of national security, at talagang yung ginagawa nating intelligence gathering and monitoring ay magtutuloy-tuloy yan, of course, with the help and cooperation